OTS personnel na lumunok ng nakaw na dolyar paimbestigahan sa Kamara. Ang detalye mula kay Kapar MJ Mondihar. Kapar MJ! Paimbestigahan sa Kamara ni ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo ang bagong insidente na nakawan sa NAIA Terminal. Ito'y matapos lumunok ng dolyar ang isang pasahero o isang personal ng Office of Transportation Security o OTS na ninakaw raw sa isang Chinese na pasahero. Ang buong eksena ay nakakunan ng CCTV footage. At ni Congressman Tulfo, tulog siya sa House Committee on Public Order and Safety para paimbestigahan ang bagong insidente na nakawan sa paliparan. Kabilang raw isa pa ipatatawag sa kakasang investigasyon in aid of legislation ang in charge ng airport security para pagpaliwanagin sa insidente. Sa naman babatas, hindi kailangan ng bansa ng bagong problema, lalo pat nakatutok ang Kamara ngayon sa pagtulong sa pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang pagkain at gasolina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, M.M. Mondihar, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, unveiling ng symbol of peace sa Maguindanao del Norte, pinangunahan ng matataas na opisyal. Ang detalye mula kay Kapar Bernard Ferrer. Kapar Bernard! Isinagawa ang unveiling of symbol of peace sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Maguindanao del Norte. Pinangunahan ito ni na Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Dumalaw rin sa seremonya sina AFP Western Mindanao Commander Major General Steve Crispilo, 6th Infantry Division Commander Major General Alex Hilera at mga opisyal at stakeholders sa Bangsamoro Autonomous Region. Ang 18 talampakang taas na replika ng M16 rifle ay gawa sa bahagi ng mga nasabat na kumpiska, na-recover at isinugong armas mula sa iba't ibang military operations. Maasa si Browner na magiging inspirasyon ng monumento tungo sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng lahat ng panig. Kasabay nito, pinuri ng opisyal ang pagisikap na maitaguyod ang kapayapaan sa Bangsamoro bilang bahagi ng whole of nation approach ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Dagdag pang balita, mga itinuturong kumidap sa mga sabungero, isasalang na sa arraignment. Ang detalye mula kay Kapar Jun Samson. Kapar Jun! Nakatakdang sumalang sa arraignment ang 6 na mga sospek sa pagdukot umano sa mga sabungero noong nakalipas na taon. 1:30 mamayang hapon, isasagawa ang arraignment sa sala ni Manila Regional Trial Court Branch 40, Presiding Judge Rebecca Gillian Ubanya. Magugunitang January 2022 nung napaulat na nawawala at dinukot umano ang 6 na sabungeros sa Manila Arena. Matapos naman na nag-alok ng reward money ang Department of Justice, ay naaresto na nitong nakarang linggo sa Parañaque City ang 6 na suspect na pansamantalang nakadetine sa detention facility ng CIDG Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Samantala, agri-smugglers ibinungkahi na makulong habang buhay. Ang detalye mula kay Carla Abellana. Kapar Carla! Aprobado na sa House Committee on Agriculture and Food ang panukalang nagpapataw ng habang buhay na pagkakakulong sa mga hoarders, smuggler at profiteers sa mga produktong agrikultura. Ayon kay Quezon City Representative Mark Enverga, ang chairman ng komite, ang kanilang panukala ay mag-aamienda sa anti-agricultural smuggling law kung saan masasama na ang smuggling, hoarding, cartelizing bilang economic sabotage. Sinabi pa ni Enverga na ang binuo na prosecution team mula sa Department of Justice o DOJ ang hahawak sa mga kaso kaugnay sa agricultural smuggling. Nire-require din ang mga traders na magrehistro sa Department of Agriculture o DA at mag-submit ng kanilang buwanang inventory. Sa kasalukuyang batas, ang Bureau of Customs o BOC lamang ang maaaring magsampa ng kaso. Ngunit sa panukala, maaari ding magsampa ng mga reklamo ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at National Bureau of Investigation. Umaabot lamang ng 30 hanggang 40 taong pagkakakulong ang parusa sa mapapatunayang nagkasala dito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Carla Abellana, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News.
At sa iba pang mga balita, AFP Nolcom tuloy-tuloy sa paghahanda sa barangay at SK election. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Puspusan ang paghahanda ng AFP Northern Luzon Command Nolcom sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan o SK election sa bansa. Itong hanayag ni AFP Nolcom Commander Lieutenant General Fernil Buca kasunod ng Area Joint Peace and Security Coordinating Committee meeting kasamang Philippine National Police, Philippine Coast Guard sa Camp Aquino sa San Miguel, Tarlac. Ayon kay Buca, sisikapin nila ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng polling precinct sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Maliban dito, tinalakay sa pulong ang functions at composition ng force package, political situation sa North at Central Luzon at posibleng deployment para sa halalan sa Oktubre 30. Napagkasunduan din ay sa pinal ang troop augmentation at deployment plans, pagtukoy sa isolated areas at contingency plans para sa transportation at communication issues. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita Serbisyo. At huling detalye ng ating balitang National Office of the Solicitor General kumilos na sa issue ng West Philippine Sea. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner June Samson. Kapartner June. Na-actionan na ng Office of the Solicitor General ang problemang kinakaharap ng Pilipinas kaugnay sa usaping may kinalaman sa West Philippine Sea na sinasakop o inaangkin ng China. Kaugnay nito ay kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara na masusing pinag-aaralan na ngayon ng OSG ang mga legal na hakbangin na maaaring isulong ng pamahalaan sa naturang issue. Ipinaliwanag ng Solgen na sa kasalukuyan ay nasa fact-finding at pangangalap na sila ng mahalagang datos at kasunod niyan ay magsasagawa agad sila ng evaluation sa merito ng bawat legal options. Kasama niya sa ikinukonsidera ay ang posibleng paghahain ng danyos sa International Tribunal gaya ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Tiniyak naman ni Solgen Guevara na pinag-iingatan nila ng gusto ang bawat hakbang, lalo na at isinasaalang-alang ng pamahalaan ang maaaring idulot ito sa national interest ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.